Para sa mga nagpapatakbo dyan, mga nasa gobyerno natin, sobra na ang inyong pang-aapi. Yan ay hindi pwede. Kay Tore, hindi naman miyembro ng gabinete si Correct. Tore. Ayun, Yan hindi pwede kay Marbil. Ang tagal kong nanahimik, Yan. pareho lang kami ni Buskulong, matagal nanahimik. Pero ngayon, pinipilit nyo kaming magsalita. Nagsasalita ako ngayon because meron akong gustong ilabas na mensahe. Yan. Yung mga nasa abroad, mga OFW, alam ko, hindi, siguro may mga nagkukwento sa inyo kamag-anak nyo, pero talaga, ang taas na ng bilihin, ang taas na ng mga kuryente, ang taas na ng kuryente, ang taas na ng bilihin, ang dami nang tumaas ngayon. Alright, what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin ay issue ng bayan nating pag-usapan. Today is April 5, araw ng Sabado dito sa Pilipinas. Yan ang magandang umaga, hapon o gabi sa inyo lahat. Putang ina, ito na. Okay, shoutout muna natin. Oy, maraming salamat. Mega love shoutout na rin sa lahat ng mga viewers natin abroad, OFW, pati na rin dito sa lokal sa Pilipinas. Alam nyo yan, lagi kayo ang yung inuuna kong pasalamatan. Siyempre, before bago si God. After ni God, kayo yung unang pinapasalamatan natin. Dahil kayo yung sumusuporta sa mga tulad natin, ng mga political vlogger. At alam natin na iisa lang, yung goal natin, yung mission natin, ay suportahan at protektahan si Inday BP Sara, pati na rin si Tatay Digong. Okay, shoutout sa inyo lahat. Mega love shoutout. Paki-comment naman dyan sa baba kung saan yung exact location nyo, kung saan kayo naroroon, nanonood dito sa programa natin na Issue ng Bayan. I-shoutout muna natin lahat ng mga members natin dito sa Joe Malone TV, Franklin Forog, Ma'am Lorna Tuvera, Torina Dacumos, Queen Od, Rose Enriquez, Mary Jane Tabuada, Dina Maos Bongo, Ma'am Lorna, Danny Ubaldo, Lito Javier Manik Songko, pati na rin si JU Production. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kung gusto nyo magpa-member dito sa atin, syempre, meron tayong membership button dyan. Paki-join na lang. Tapos paki-double check mga kayo na kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi naman, paki-subscribe. Kung bago ka rito sa channel natin, paki-subscribe. Tapos paki-click na rin yung bell icon katabi ng subscribe icon. Tapos pag-click ng bell icon, i-click lahat ng all. Lahat ng all. Okay yun Maraming salamat sa inyo. Okay. Kahapon, yung topic natin kahapon, yun nga, yung, ano ba yung topic natin kahapon? Yung natukoy na ang tunay na may kasalanan. Si Senator Amy kasi pala, sabi ni Master Judea na siya palang punot dulo kung bakit naging unit team. Kumbaga siya yung naging tulay. Yun lang naman yun, siya yung naging tulay. Kaya siya siguro bumabawi ngayon. Hindi, sinabi naman ni BP Inday Sara na magkaibigan sila ni Senator Amy. It's either, dalawa lang daw yun. It's either nagpaplastikan or beyond politics, which is true naman. So, dalawa lang yan. And we don't know kasi minsan kasi, actually, kadalasan akala mo kaibigan mo, yung pala, ahas pala. Or, pwede rin naman na kaibigan mo rin pala talaga. Di ba? So, kung ako nga tatanungin di ba? Sabi ko sa inyo, ang hirap kasing isipin kung ano yung ginagawa ni Senator Amy. Pero nevertheless naman, gaya na sinasabi ni BP Inday Sara, it's either nagpaplastikan lang or magkaibigan talaga sila. Beyond politics, okay? Gano'n lang naman yun. Gano'n lang. Kung ano man yung ginagawa ni Senator Amy ngayon, kasi marami nagko-comment sa atin Hati yung mga nagko-comment sa atin. Yung mga nagko-comment sa atin na naku, never again, Marcos, never again. May iba naman nagko-comment na si Senator Amy, ano yan, patas yan, align yan sa batas natin. So either way mga kayon, ang hirap pa magsalita ngayon kasi election pa Siguro after ng election yan, makakapag-ano tayo yan. Di ba? Parang ano lang yan, yung kay Tatay Digong, yung kinuha ng March 11, ayun na. Diba? Malabo pa ng mga time na yun hanggang sa lumilinaw, hanggang sa yun na, malinaw na. Pero ngayon, etong kay Senator Amy, malabo ngayon, pero barang araw, lilinaw din yan. Diba? Malalaman din natin kung ano talaga yung intensyon ni Senator Amy dyan. It's either nagpaplastikan lang din tayo rito or totoo naman si Senator Amy. Wala akong ano dyan Wala, hindi, opinion ko lang yan. Pwedeng mali ako, pwedeng tama ako. Okay?
Saka bigyan natin siguro si Senator Amy ng benefit of the doubt. Sige, di ba? O, kung talagang gusto niya, total, 10 lang naman yung nasa PDP laban, may sobra pa tayong 2. Di ba? Hindi man siya makapasok sa PDP laban, and I'm sure hindi naman siya makakapasok sa PDP laban dahil sinabi naman niya na independent siya. Eh baka yung 2 boto na pwede natin sayangin, eh baka pwede natin idagdag kung kanino pa. So, maliban doon sa 10 sa PDP laban. So, pero kailangan meron siyang patunayan, 'di ba? Kung mapapatunayan niya na talagang alang siya sa batas, eh bakit hindi? 'Di ba? Willing naman siguro yung mga manonood ko diyan na botante rin, 'di ba? Na kung may gagawin si Senator Amy diyan sa pagka-aresto ni Tatay Digong, let's say papakontempt niya, papasubpoena niya, o kung ano man yun, di ba? Eh, baka yan, makakuha niya yung 1 boto ko at boto ko siya. Di ba? Pero sa ngayon, PDP laban muna tayo. Panoorin natin to, Attorney Ferdy Topacio. Sa isang treaty o tratado, hindi tarantado ha, iba naman yun. Tratado sa pagitan ng Pilipinas o ng ibang bansa. Hindi po. Bakit? Ito po ay tungkol sa 2 bagay ang kanilang sinasabi. Ano po yun? Sinasabi nila yung ICC. Wala na po tayong treaty dahil umalis na tayo sa Rome Statute. Yan. Ayun. So, far from being a negotiation with a foreign government or the United Nations or a group of foreign governments, etc., ito po ay tungkol sa isang bagay na wala na po, tinanggal na natin yung ating partisipasyon sa treaty na yon. So, hindi tayo pwedeng makipag-usap doon sa foreign government o sa ICC o kung sino pa mang Poncio Pilato na sabihin natin ito ay tungkol sa treaty. Oh. Wala po yun. Hindi po treaty yan. Wala po to tungkol sa treaty. Wala Okay. pong involved dito na foreign power na may embarrass tayo kasi pagka ikaw ay mayroong pag-uusap sa isang foreign power, it has to be with respect to policy making ng Pangulo. Okay. Oh. Yung sa Interpol, hindi naman po treaty yung sa Interpol. Kaya po, ang paulit-ulit natin sinasabi, yung Interpol po, agreement lamang po yun. Yan. Ito ay agreement, hindi po treaty yun because the Interpol is not a sovereign power. Wala pong power magpag-treaty ang Interpol. Interpol is a group of nations na nagsabing, magtutulungan tayo. Kanya sinasabi natin at ito ay makikita natin sa website ng Interpol. Unang-una, hindi pwedeng mamilit ang Interpol na sundin mo yung red notice. Ito nga pala, wala pang ang red notice Diffusion. Dapat Oh, di pa diffusion umabot dun. lang pala eh. Oh. Mm. Even with a red notice, hindi pwedeng pilitin kung ayaw ng gobyerno. Ibig sabihin, this is not a treaty obligation. Kasi kung treaty, may obligatory nature ang Opo. isang treaty. Opo. Parang batas yun eh. Okay. Yun lamang, malalaman mo na hindi treaty yung sa Interpol. So, hindi na pwede yung unang-unang criterion kung kailan pwedeng i-invoke ang executive power. Pangalawa, hindi pwede, sinabi na ng Korte Suprema na hindi po blanket invocation. Oh. Hindi pwedeng sa lahat ng bagay ay pwede mong sabihin executive privilege. Specific lamang na mga bagay. Okay. Eto pa, number 3. Opo. Yung pwede lang mag-invoke noon katulad ng pinorshadow natin kanina ay those that are in close operational proximity to the President na kailangan ay pwede niyang sabihin ang mga confidential na bagay dun sa taong yon. Sino yung mga taong yon? Miyembro ng gabinete katulad ni Romulo Neri. The chairman of the National Economic Development Authority is of cabinet rank. Ayun. Yan ay hindi pwede kay Torre. Hindi naman miyembro ng gabinete si Correct. Torre. Ayun. Yan hindi pwede kay ha? Marbil. Hindi rin. Ang Chief PNP has the rank of Director 4 ng sa hierarchy doon sa plantilla. Opo, na PNP. Director 4 Ano? lang ang ranggo ng Chief PNP. Marami lang pribilehiyo. Opo. Okay. Number 4,
This is about policy, not the implementation of policy. Kasi may policy na eh. Correct. Ano ang policy? Umalis na tayo sa ICC. Sinabi ni Bongbong, hindi tayo babalik sa ICC. The Yun pala eh. policy has been set. Implementation na lamang to ng batas. There is no such executive privilege pagdating sa implementasyon ng batas because the President and the cabinet members as executive officers ay mayroong interes ang publiko kung paano nila pinapatupad ang batas, kung ito bang pagpapatupad nila sa batas ay maayos o hindi. Yan. Okay? Okay. Ito ang comparison yan. Although hindi perfect analogy, syempre, bago tayo magtapos. Opo. Mag-asawa kayo. Dumating yung lalaki, lasing. Madaling araw. Sasabihin ng asawa niya, "Oy, saan ka galing?" Yung ginagawa ng gobyerno, sinasabi niyang executive privilege, wala kang pakialam. Oh. Hindi pwede yon. Okay. Ito ang invocation ng executive privilege kung ihahalin tulad natin sa mag-asawa. Dumating yung asawa, lasing. "Oy, saan ka galing?" "Ay, kasama ko yung isang kliyente." "Saan kayo pumunta?" "Pumunta kami dun sa restaurant sa BGC." "Anong ginawa nyo?" "Nag-inuman kami habang dinidiscuss yung kaso." Okay. "Anong diniscuss nyo tungkol sa kaso?" Hindi na kita pwedeng sagutin dyan kasi may lawyer-client confidentiality na yan. Ayun. Yun ang tamang invocation ng executive privilege. Hindi mo pwedeng sabihin, wala kang pakialam, wala akong sasabihin sa'yo, tulog na ako. Gawin mo sa asawa mo yun. Yari ka. O hindi sinaksak ka habang natutulog. Ginigitan ka na niya. O pinutulan ka ng pribilehyo. Bilang asawa. Yun po ang halimbawa niyan. Yan ang ginawa nung Neri. Kung isi-simplify natin. Of course, that is an oversimplification. Pero para lang may idea yung mga taong walang background sa batas. Ayun. Katulad ni Claire Castro. Sasabihin niya, executive privilege, hindi pwedeng sagutin kahit ano. Hindi po ganon. Yan po ang halintulad yung, wala kang pakialam kung anong ginawa ko. Or, sinagot mo, saan ka pumunta? Sa BGC, anong ginawa mo? Kumain kami, uminom kami. Sinong kasama mo? Kliyente. Anong pinag-usapan nyo? Confidential na yon. May tamang paliwanag. At hindi porket in executive privilege, sasabihin mo, hindi na pupunta yan. That is not the correct invocation. At hindi para sa executive secretary ang sasabihin sa Senado, ang dami nilang sinabi, tama na yon. Wala na silang pwedeng sabihin. Yan Hindi po saklaw Yes. ng executive secretary. You cannot substitute your Executive wisdom privilege and pa judgment kayo, for that of the legislature. Kaya nga may separation of powers. Yun po yun. Ang daming na-violate kung gano'n. Ano naman yun sa aking hamak na pagkaunawa sa batas. Ganun nga po yun. So yun ang nangyari. So dapat yan. At saka siyempre tama si Manang Aimee. Matayin yung sumipot. Tinatago kayo. Yun. Oo, di ba? Pangit yung optics. Aray ko. Oo. Sakit yun. Kung meron naman talaga executive privilege, but the manner by which you invoke is na hindi na sila dadalo. I-snub na namin. Hindi na kami pupunta. Bakit yung kwan ko pag hindi pupunta? Dati sa Senado, Contempt. hindi pupunta si Neri, Pinakukulong hindi agad. pupunta mga cabinet members. Pinapa-aresto. Pinaparesto. Kung tingin nyo, wala sa lugar, sumunod kayo. Kasi, iniinsulto nyo naman yung co-equal department eh. Pero kung meron kayo misgiving, katulad ni Neri, pumunta siya sa hukuman, hindi para ang executive secretary o ang presidente magsabing, executive privilege yan, di na kami magsasalita. Di pwede yun. Kabastusan yon, kalapastanganan yon sa saligang batas at kayabangan yon. That is the height of arrogance. Anyway, sa notang yan mga kasama ay magbibigay daan na tayo sa susunod na programang Balitang Bayan. Yan. Kasama si Boss Drew Nasino! Yes, ang nabuong Boss Drew Nasino! Paliwanag natin to. buo na yung buto. Bumbo! Dahil matigas na ulit. Paliwanag natin to. Bago tayo pumunta rito kay Tebes. Okay, paliwanag muna natin. 'Di ba, natatandaan ko, meron panayam si Senator Bato de la Rosa about tungkol sa mga contempt at kung bakit nako-contempt.
Ang sabi ni Senator Bato de la Rosa, kung natatandaan ko, o kung tama man yun na natatandaan ko, sa isang panayam, sinabi niya na kaya kinokontempt ang isang resource person para sa susunod na hearing, maka-attend siya. So parang ganun yung isa sa mga dahilan kung bakit kinokontempt. Hindi lang siguro yun. So isa sa mga, kasi di ba kaya kinokontempt dahil yung pagka hindi pagsabi ng totoo. Di ba? Yan. Sa pag hindi sabi ng totoo, pwede kang makontempt. No? Pero isa sa mga siguro sa dahilan, narinig ko si Senator Bato, yun ang sinabi niya na kaya kinokontempt para sa susunod na hearing, wala na siyang kawala, aatin na siya. Kasi nandudula siya sa facility ng House of Representatives o ng Senado. Kasi may mga, may mga detention center yan. So, doon sila kinikip muna, di ba? Kagaya na nangyari doon sa ka-office ni sa Laika, di ba? So, ganoon, para sa susunod na hearing, wala na siyang choice kundi umatin. Gaya niyan, nangyari yan. Executive privilege. Hindi naka-attend sila Torres, sila Fajardo. Di ba? Pinapasubpina nga yan. Pati sila, ewan ko kung sino yung mga, basta lahat, pinapasubpina, lahat ng mga inimbat. Yun naman, wala masyadong umatin. Walang atin. Ang nagkwentuhan lang, si Senator Amy, Senator Bato de la Rosa, saka si Senator Peter Cayetano. So sila lang yung nagkwentuhan doon. Tapos buti pa yung mga media nandun doon eh. Pero yung mga kaharap nila, yung mga resource person, lahat wala. So yun yung pinapaliwanag ni Atty. Topacio na hindi lahat merong executive privilege. Eto maganda. Si Teves. Pakinggan natin yung siniwalat ni Teves. Sa Ha? mga palangga, ha? It's been a very long time. Ang tagal kong nanahimik. Yan. Pareho lang kami ni Buskulong, matagal na nahimik. Pero ngayon, pinipilit nyo kaming magsalita. Nagsasalita ako ngayon because meron akong gustong ilabas na mensahe. Yan. We Negrosanons are not for sale. For sale. Kung meron man dyan sa Negros Hindi raw for sale. na nabayaran na, nakabaligya na mo, nabenta na yung firma nyo, pwede bawiin nyo or mag-execute kayo ng affidavit na nabayaran kayo. Yun. Huwag natin ibenta ang ating firma para sa PI na para lang sa kanilang sariling kapakanan. Para sa mga nagpapatakbo dyan, mga nasa gobyerno natin, sobra na ang inyong pang-aapi sa mga hindi sumasang-ayon sa inyong mga gawain. Sobra na. I support the stand of the Dutertes. Yun. Tama ang sinabi ni Mayor Baste na tamad ka, wala kang malasakit, kung wala kang plano sa ating bayan, mag-resign ka na lang. Tama rin si Buspulong na tinitira siya. In-example niya pa ako. Balak yung gawin sa kanya yung ginawa niyo sa akin. Ewan ko lang kung kaya niyo. Siyempre ako, ordinaryong tao, si Buspulong ibang klaseng tao yan. Yan. Pero sobra na. Tama rin yung sinabi ni PRRD na dati gumagamit, ngayon gumagamit pa rin. Kung si PRRD may intel, ako rin may intel. Alam ko yung katotohanan. Diba? Naalala nyo, binanggit ko yung supplier si Bibot Nolan. Huwag natin kalimutan yun. Dati, nung ako pa lang nagsasalita, baka wala pang naniniwala. Ngayon, si PRRD na nagsasalita. Meron akong challenge ngayon. Yan. Sa mga congressman ngayon, or congressman dati, I challenge you, lalo na yung dating kumampi at sumipsip kay Pangulong PRRD. Dami yan. Daming sip-sip niyan. Magsalita nga kayo ngayon. Ay, malabo yan. Tama si PRRD o mali si PRRD?
Malabo kasi yan. nagsasalita eh. Bakit parang kami lang dalawa ni Buspulong ang may tapang na magsalita? Ha? I challenge you. Oh, sige nga, magsalita kayo. Tingnan natin. Meron din akong matagal nang iniisip na tanong. Di ba kung may tao na may kasalanan or may nagawang kasalanan, nirereklamo natin sa pulis, nirereklamo natin sa barangay, Ngayon, hindi mo na marereklamo eh. nirereklamo natin sa korte. Ang tanong ko, saan pwede magreklamo ang isang Pilipino Yan. kung ang kanilang leader ay gumagamit ng droga? Adik ang leader nyo, saan ka magreklamo? Pwede ka pa magreklamo sa korte? Pwede ka pa magreklamo sa barangay? Wala na. Wala ka Kailangan nang ko ng pagre-reklamahuan. mga sagot. Kailangan natin ng mga sagot nito. Dahil kawawa ang taong bayan. Matagal ko na sinasabi yan eh. Kung ang nagpapatakbo ng ating bayan ay wala sa maganda at mabuting pag-iisip, dala ng droga, dala ng pagka-under the saya, mahirap yun. Mahirap yun. Sobrang kawawa ang mamayang Pilipino. Sa napag-alaman ko po, hirap na ang buhay ng mga Pilipino. Sobrang mahal na ng mga bilihin, sobrang taas na ng presyo ng petrolyo, sobra na, Wala na. at sobra na ang pang-aapi. Yung mga nasa abroad, mga OFW, alam ko, hindi, siguro may mga nagkukwento sa inyo kamag-anak nyo, pero talaga, ang taas na ng bilihin, ang taas na ng mga kuryente, ang taas na ng kuryente, ang taas na ng bilihin, ang dami ng tumaas ngayon na talagang masasabi mo na lang na ganito na sa Pilipinas ngayon. Sobrang mapapailing ka na lang. Habang nangyayari ito lahat, ang dami sa ating mga opisyal nagpapasarap ng buhay. Pa-biyahe-biyahe, pa-New York, New York, pa-Europe, Europe, gamit pa at gastos ang milyon-milyong pera ng taong bayan. Sa tingin nyo, tama pa ba ito? Or tama na? Paano natin ito matutuldukan? Papaabutin pa ba natin ito ng 6 years? Na magtiis tayo ng ganito? Tingin ko, kailangan na natin magkaisa. Samahan natin si PRRD sa kanyang stand na kailangan na ng pagbabago sa lalong madaling panahon. Anyway, sa tanong ko kung saan tayo hihingi ng tulong, seryoso ako, please leave your comments on the comment section below kung saan tayo pwede humingi ng tulong. Sa mga militar at pulis, ako ay nananawagan din sa inyo. Obligasyon nyo, katulad ng sabi ni PRRD kagabi, na tulungan ang taong bayan at panindigan ang ating bahay or konstitusyon. Unang-una, hiling ko sa inyo, hulihin nyo ang mga adik, Yan. lalo na ang mga nagbebenta ng droga. At kung pwede, please, pakiunahin yung nasa gobyerno na gumagamit ng cocaine. Bagag. Lastly, I ask everyone, let us support VP Inday Yeah. Sara. Huwag natin siyang pabayaan na apihin ng kanyang mga kasamahan o katunggali man sa gobyerno. Si Inday Sara
at si PRRD at ang kanilang pamilya ang isa sa mga pinakamalaking makakatulong na mabuhay ng maganda ulit ang bansang Pilipinas. Pag-usapan natin to. Again, huwag natin pabayaan si VP Inday na apihin ng mga tambaluslos. Yun lang po. Ito po si Congressman Arnie Teves, nakikiusap sa inyong lahat. Hindi ito para sa akin, kung hindi para sa lahat ng Pilipino, lalo na sa ating mga kapatid na mahihirap. Okay. Alam ko, yung mga viewers ko, talaga solid to. Solid to 30 to. Pero may mga ilan nakakapasok di ba, sa comment section. Ang gawin natin ganito. Ito, hingin ko to sa inyo. I-like and share nyo yung video natin. Di ba? Kasi tayo, kilala na natin Kilala nyo na ako. Di ba? Kilala nyo na kung sino suportahan ko. Yung mga viewers ko, kilala ko na yan. Minsan pa, ulit-ulit lang din yung mga nagko-comment sa akin. Pero thank you ako doon. Thank you ako doon. Taas ang kamay ko doon. I-like, i-share natin tong video na to. Alam ko, isimple lang na gawin, pero supportan nyo yun sa akin. Gato gawin natin. Mag-ingay tayo. Suportahan natin si VP Inday Sara. Suportahan natin si Tatay Digong. Ang unang step ganito. Ang unang step, eto tuturo ko sa inyo. Eto na ang unang step. Gusto natin makagante, di ba? Gusto natin makabawi. Ang unang step, iboto natin to straight. PDP laban. Eto. Yan ang unang step. Kinuwento ko na yan dito. Kukwento natin ulit. Yan ang unang step. Ilan ang kailangan na boto para makonvict si VP Inday Sara sa Senado? 16. Okay? 16. Pag pumasok itong siyam, itong 10, hindi na mabubuo yung 16 na yon. Therefore, I conclude, hindi makukonvict si VP Inday Sara sa impeachment trial niya. Correct? Kasi 'di ba 10 o 24 lang ang senador. So 10. Pag nakapasok to including Doc Mata, andun pa si Senator Robin 'di ba? Hindi naman re-election na si Senator Robin, nakaupo pa. So pang-11 isa siya. Hindi mabubuo yung 16 na vote para makonvict si VP Inday Sara. Ito ang unang step. Kung gusto niyong bumawi, ito ang unang step. Ito sigurado ako, ito boboto ko. PDP laban straight, including Doc Mata. Pang-11 si Senator Robin Padilla dahil hindi naman siya re-elections pag nakapasok yung 10, hindi makukonvict si VP Inday Sara, tatakbo siya ngayon sa 2028 bilang presidente. Pag nakatakbo yan sa 2028, sure win yan. Yan ang bawi natin. Di ba? Hindi ko kayo, baka mamaya inciting to sedition kayo na ang bahala. Okay? Hindi ko kayo inuutusan na magsama-sama tayo dito o mag-aklas dahil kayo naman, naniniwala naman ako, may mga sarili-sarili naman kayong desisyon sa buhay. Di ba? Yan ang viewers ko. Hindi ako magsasalita dito para i-persuade ko kayo, no. May sariling pag-iisip yan. Para sa akin lang, personal healing ko, personal na wish ko para sa inyo, sa mga viewers ko, okay lang ba? Ipoto natin itong PDP laban. Straight 10. Yan, including Doc Mata. Pero kung nasa sa inyo pa rin yan, kung ayaw nyo. Di ba? Pero lagi ko sinasabi, wag natin, kung ipagkakaloob naman yan, yung healing ko, okay lang straight. Sama natin si Mata, i-include natin. Kasi, wag natin pasugurin sa gera na 2 lang, 3 lang, kasi 3 lang yung gusto natin sa PDP laban, 4 lang yung gusto natin, yung iba ayaw natin. Wag naman. Kasi kahit kayo naman, sa team nyo, kung may mga grupo-grupo kayo dyan, o barkada nyo, tropa nyo, 2 lang pupunta ng Boracay, 3 lang, maaawa kayo doon sa, di ba, iba pag kumpleto, di ba? Iba yung saya pag kumpleto. Ito naman, iba yung laban pag kumpleto. Di ba? Iba yung laban pag kumpleto. Kaya, personal wish ko, kung okay lang sa inyo, alam ko naman, may mga sarili naman kayong desisyon sa buhay. Para sa akin, ito, 10, PDP laban. Para maprotektahan nito si VP Inday Sara sa impeachment trial na sa June o sa July na gagawin. Nang sa ganoon, makatakbo, matupad natin yung pangarap natin na si VP Inday Sara may paupo natin sa 2028 bilang presidente ng Pilipinas. At doon, masisimulan yung pag-asa at konting ginhawa o baka pwede mas malaking ginhawa pa para sa bayan natin at para na rin sa pamilya, sa mga anak, sa mga apo natin. Yun ang unang step. Lagi niyong tatandaan. Tuloy lang ang laban. Tuloy lang kasi
Sabi ko nga, survival to eh. Survival to. Alam nyo kung bakit? Kahit nga kami, survival. Kasi di ba, pinag-iinitan kami sa hearing-hearing. O di ba, survival din kami. Di ba, tsambahan. Oh, susunod na roleta, baka ikaw na. Di ba? O ano pang gagawa namin, di ba? Eh, ito, survival to. Pati yung ngayon, yung election. Pag may nakaupo, may nanalo, dyan natin malalaman kung sino yung magiging kakampi at kung sino yung mga talagang sumasayaw sa apoy lang. Di ba? Ako, kilala nyo ako, mga kayon. Kilala nyo ako. Hindi ko na sinasabi ko sa inyo, I would rather change my content than magbablog sa kabila. No. Mag-change na lang ako ng content. Total, marami naman akong channel eh. Diba? Alam ko naman yung kapasidad ko eh. Alam ko naman na kayang-kaya ko mag-iba ng content. Kaysa naman mag-content ako sa kabila. No. Wag na. Magbago na lang ako ng content. Pero malabo naman eh. Dahil tuloy-tuloy lang naman tayo rito. Kasi yung pinag-uusapan natin dito, yung nire-react natin, issue ng bayan. Ito yung mga kailangan natin bosesan, unawain, pilit intindihin, hima-himayin. Nang sa ganun, baka mali tayo. Tama sila. O, di ba? At least dito, napag-uusapan natin. Yun yung point ko dito. Pero syempre, hindi may pagkakaila kung sino yung mga sinusuportahan natin. Di ba? Sa lokal at pati na rin itong PDP laban. Personal na hiling ko yan, mga kayon. Suportahan natin si BP Inday Sara. Gamitin nyo yung hashtag natin, Protect BP Inday Sara, Joe Malone TV, Isko Moreno, Along Malapitan, Kong Ernex Dionisio. Nang sa ganon, talagang kumalat tayo sa social media. Ito na kasi yung bagong people power sa social media na. Dito na natin na ilalabas yung emotion natin, yung frustration natin, yung galit natin, dito natin, yung pagmamahal natin, dito natin na ilalabas sa social media. Kaya suportahan nyo at protektahan natin si BP Inday Sara. Tuloy ang laban. Maraming salamat sa pakikinig. Joe Malone TV po para sa issue ng bayan. Ating pag-usapan. God bless. Happy weekend po.